Only the name is important. Kaya po sa kontrata, hindi sapat yung title. Kailangan po may pangalan na kalakip nung title. And so, Apostle Paul said to them, John's baptism was a baptism of repentance. He told the people to believe in the one coming after him, that is Jesus. Kaya po, sabi po ni Pablo sa kanila, ang bautismo ni Juan ay bautismo ng pagsisisi. Sinabi niya ito sa mga tao na nananampalataya na sumusunod sa Kanya. At sinabi dyan, ito ay kay Jesus. And verse 5, on hearing this, they were baptized in the name of Lord Jesus. Nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Pangalan ang Panginoong Jesus. Jesus. Oh. Jesus. Jesus. Oh, very Spanish. Very Spanish. Jesus. Oh, yeah. Jesus sa krus. Not Jesus. Okay. Jesus. Yes. Jesus. In Filipino, Jesus. In I English, love Jesus. Amen. Amen. Do you love Jesus? Amen. Jesus. Amen. Jesus. And they were baptized again because in the baptism of John's Baptist, there's no name. No name. Sila po ay nabautismohan ulit sapagkat sa bautismo po na isinagawa ni Juan, wala po itong pangalan. Without name, the contract or the covenant is in vain. Kung wala po ang pangalan, ang pakikipagkasundo, ang kasunduan ay walang pakinabang. And verse 6, when Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in tongues and prophesied. At nang sa gayon, nung si Pablo ay ipinatong niya ang kanyang kamay, nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. They were about 12 men in all. At sila po ay humigit kumulang sa 12 lalaki. This is Nagpabautismo. the beginning of a great Ephesus church. At dito po nagsimula ang Efeso. 이제 끝에 대단한 There is three common part: the baptism in the name of Jesus and baptism of John the Baptist. Sa bautismo po ni Juan at sa bautismo sa pangalan ni Jesus, may pagkakapareho. Three commonality is first, immersion into the water. Ang una pong pagkakaparehas nila, parehas naman po ilinulubog sa tubig.